May mga pamilyang kailangan lang ng isang handaan para mailantad ang lahat. Hindi sa panahon ng kahirapan, hindi sa panahon ng kalamidad, kundi ng tiwala na ang isang tao na nakatayo na siya sa tuktok ng tagumpay. Nang araw na iyon sa loob ng isang marangyang bahay, sa harap ng hapag na puno ng masasarap na pagkain ang isang asawa na nagtatangkilik ng titulong direktor ay walang atubiling itinaob ang buong handaan. Itinaboy ang magulang ng kanyang asawa pabalik sa probinsya dahil lang sa takot na mapahiya sa harap ng ibang tao. Ang matanda at nagsimpleng damit na mag-asawa mula sa lalawigan ay biglang naging tinik sa mata ng isang mayamang pamilya. Walang nakaalam na sa eksaktong sandaling iyon habang inaakala ng lahat na iiyak ako magpapakumbaba at yuyukod ng walang salita, ngumiti pa ako. Isang napakamunting ngiti at isang napakaikling tawag sa telepono. Kinabukasan ang pintuan ng bahay ay nilagyan ng selyo, ang mga account ay na-freeze at ang titulong direktor ay nawala sa loob lamang ng isang gabi. Ang pamilyang dating mapagmataas at mapangapi ay lumuhod na umiiyak, humihingi ng kapatawaran. Ngunit maaari pa bang bumalik ang lahat sa dati? Ang kwentong maririnig mo ngayon ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi ang bayad ng isang taong humamak ng salitang pamilya. Nang hapon na iyon, ang kalangitan sa lungsod ay may kulay abuhing manipis na ulap. Ang huling sinag ng araw ay bumabaos sa mga puno sa harap ng pintuan ng eksklusibong subdivision, kung saan kahit ang titingnan mo lang mula sa labas ng matibay na iron gate, ay mauunawaan mo na ang mga nakatira roon ay hindi kabilang sa ordinaryong mundo. Ang lumang bus ay huminto ilang daang metro mula sa pintuan. Bumaba ang aming mga magulang, basang-basa ng pawis, ang likod ng damit, dala-dala ang mga bag na may bunga at pasalubong mula sa probinsya, maingat na nakabalot sa dyaryo at nakaluma ng plastik. Tumigil sandali ang tatay ko, tumingin sa tatlong palapag na bahay ba. Harap niya, dahan-dahang bumukas ang automatic gate na may tunog na click. Lumunok siya, lumingon sa nanay ko at mabagal na nagsalita. Malaki talaga ang bahay ng manugang natin, ha? Hindi ko alam kung komportable tayo rito. Nangiti ang nanay ko nang pilit inaayos ang kanyang damit, hawak ng magaspang na mga kamay ang tali ng bag. Inimbitahan tayo ng anak natin, ibig sabihin ay ayos lang, sabi niya. Naghihintay ako sa looban at nang makita ko sila sa malayo, bigla na lang sumakit ang puso ko. Mukhang maliit ang dalawa sa malawak na espasyong iyon. Tumakbo ako para kunin ang dala nila, tinatago ang pag-aalangan sa dibdib ko at ngumiting nagsabi, "Nakarating na kayo. Okay ba ang biyahe?" Umiling ang tatay ko. "Ayos lang anak, ang importante nakarating tayo sa'yo." Sa loob ng sala, maliwanag ang chandelier na kristal salamin sa leather sofa na kulay gatas. Maririnig ang halakhak ng pamilya ng asawa ko at ang maingay na pagtatalo ng mga baso. Abala ang biyenan ko sa pag-uutos sa katulong na maghanay ng pagkain na laging inuulit. Ingatan ang paglalagay, importanteng bisita ang darating na ngayon. Nang makita niya ang aking mga magulang na pumapasok, na muo ang ngiti sa labi niya sandali, bago mabilis na naging simpleng bati. Galing kayo ng probinsya. Wala ni isang salitang pakikisalamuha, wala ni isang anyaya na umupo. Nahiya ang aking mga magulang at nakatayo sa gitna ng malawak na sala, hindi alam kung saan ilagay ang mga kamay. Inilayo ko sila patungo sa hapagkainan, ngunit ang mga mata ng biyenan ko ay lumipat na sa ibang direksyon. At nagparinig ang kanyang boses, "Iupo ninyo ang mga matanda sa dulo ng mesa para hindi maabala ang pagdaraan." Para hindi maabala ang pagdaraan, isang simpleng pangungusap na sapat para maintindihan ng sinuman kung ano ang kanilang katayuan sa bahay na ito. Bumaba si Marco, ang asawa ko, mula sa hagdan. Maayos ang suit na suot niya at may bahagyang amoy ng pabango. Tinanaw niya ang aking mga magulang ng isang tingin may halong pagkairita sa muka bago lumingon sa akin at hinila ako sa gilid at binabaan ang tinig. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito ang damit ng magulang mo?" May kasama ako ngayon na business partners. Natigilan ako, malakas na kumabog ang puso. Papa't mama ko ay dumating para sa kaarawan ng lolo mo, hindi para sa company dinner. Kumubot ang noo ni Marco. "Pero nakikita ng ibang tao hindi bagay. Alam mo na yan."
Tumingin ako sa kanya, gusto kong sabihin ang marami, ngunit para bang may nagsara ng lalamunan ko. Nang ilatag na ang pagkain, maraming piling lutuin sa mahabang mesa. Nakaupo ang tatay ko sa dulo, tahimik na kumukuha ng kanin, palaging nakatingin pababa sa plato. Kumukuha ng gulay ang nanay ko at dahan-dahan ang tanong sa akin, napakahina para madinig ng iba. Paano kakainin ito, anak? Hindi ako sanay. Bago ko pa masagot, malakas na binangga ni Marco ang basong-baso sa mesa. Maririnig ang malakas na tunog sa gitna ng maingay na silid. Biglang tumayo siya. Sa isang sandali, pumayag ang kanyang kamay. Blag na tagilid ang ilang pinggan, naputol ang iba, umaapaw ang sabaw sa malamig na sahig. Napatigil ang lahat. Nagulat ang nanay ko at tumayo, nanginginig ang mga kamay. Natigilan ang tatay ko, hindi pa nauunawaan ang nangyari. Tumunog ang malamig at puno ng galit na boses ni Marco. Hindi na ako makatiis. Wala itong lugar para sa ganitong klasing kain mula sa probinsya. Umuwi na kayo, huwag kayong magpahiya sa akin. Yumuko ng mababa ang tatay ko, napaos ang boses. Pasensya na kung nakagambala kami. Nakatayo ang nanay ko, nang walang imik, namumula ang mga mata, pinipigilan ang luha, naninikip ang mga kamao. At ako, nakatayo roon, nakitang nag-uusap-usap ang pinggan sa ilalim ng aking mga paa. Nakita ang aking mga magulang na tinatanggal sa mismong pagtitipon ng pamilya. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, naunawaan ko na may mga taong minamahal ka lamang kapag mas mababa ang tingin nila sa iyo. Huminga ako ng malalim at ngumiti. Pagkatapos ng tunog ng basag na pinggan, lumubog ang malawak na silid kainan sa isang napakabigat na katahimikan. Walang nagsalita. Ang maliwanag na chandelier sa kisame ay biglang naging nakakasilaw, inilalantad ang kaguluhan sa ibaba tulad ng pagpapakita ng kalupitan ng isang tao. Yumuko ang nanay ko para pulutin ang regalo mula probinsya na nahulog sa sahig. Nagligoy-ligoy ang mga dalandan at ang nilutong manok na maingat na nakabalot sa saging ay nabasa na ng sabaw at bali-balitang bubog. Nanginginig ang mga kamay ng nanay ko, isa-isa niyang pinupulot ang mga bagay at ang mga luha ay dahan-dahang nahuhulog na sisipsip sa asul niyang baro. Nakatayo ang tatay ko, sa likod niya bahagyang nakayuko ang balikat. Hindi siya nagsalita. Itinaas lang niya ang kamay para tulungan ang nanay ko at ang boses niya ay maingay. Sige na, uwi na tayo. Ang dalawang salitang uwi na ay kasing liwanag ng isang kutsilyo sa aking puso. Nakatayo pa rin si Marco roon, mabilis pa rin ang paghinga sa galit. Hindi niya naunawaan na sa sandaling itinaob niya ang pagkain, ang lahat ng tinanggap niya ay nagsimula ng gumuho, hindi lang niya ito alam. Nagsalita ang biyenan ko, pinipilit ang tono. Nangyari na uwi na para hindi na ito lumaki pa. Wala ni isang salitang humingi ng tawad, wala ni isang onsa ng pagpapahalaga. Nakita ko ang aking mga magulang na lumakad patungo sa pinto. Dahan-dahang lumiliit ang kanilang mga silweta sa malawak na bahay at halos mapigilan ng sakit ang puso ko. Ngunit sa loob ng sakit na iyon, may ibang bagay na sumusulong, isang malamig na katinuan. Inilabas ko ang aking telepono. Hindi nanginginig ang aking mga kamay, hindi gumagapang ang boses ko. Lumakad ako sa isang sulok kung saan hindi maabot ng security camera at pinindot ang isang kilalang numero. Mabilis na sumagot ang kabilang dulo. Oo, pakikinig kita. Dahan-dahan at maliwanag na nagsalita ako. Si Ana ito, palayain si Marco mula sa kanyang posisyon sa kumpanya ngayon din. May ilang segundo ng katahimikan sa kabilang dulo bago bumaba ang boses ng lalaki. Kumpirmahin mo. Tumingin ako sa nasalansang na mesa, tumingin kay Marco na nakatalikod na nagsasalita sa kanyang ina bago sumagot ng walang pag-aalangan, kumpirmahin. Natapos ang tawag ng maayos, walang karagdagang salita. Inilagay ko ang telepono sa bulsa, bumalik sa sala. Walang nakapansin sa akin. Tumatawa si Marco kasama ang isang kamag-anak. Maliit na bagay lang, ang mga tao mula probinsya ay hindi talaga angkop dito, mapapahiya lang tayay. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano kasindak-sindak ang pagmamalaki sa mga matang iyon. Ilang minuto lamang tumunog ang telepono ni Marco. Kinutay niya ang noo, tumingin sa screen at lumabas para sagutin. Sa simula, kalmado pa ang boses niya. Hello, si Marco ito. Ngunit pagkaraan lang ng ilang segundo,
Kitang-kita ang pagbabago sa mukha niya mula sa pagkaasar na gulat at dahan-dahan ay namutla. Ano, hindi pwede yan, direktor ako. Kakausapin ko kayo bukas. Pataas ang boses niya at malapit ng sumigaw. Ibinaba niya ang tawag bumalik sa sala. Lahat ay nakatingin sa kanya ngunit walang nakita na nanginginig ang mga kamao niya. Sino ang tumawag? Tanong ng biyenan ko. Nangiti ng pinilit si Marco. Trabaho lang wala. Ngunit alam ko at nagsisimula na ring maramdaman ni Marco na may matindi na talagang hindi tama. Nang gabing iyon, habang pinag-uusapan pa ng buong pamilya ng asawa ko ang mga kasosyo bagong proyekto at maliwanag na kinabukasan sa ibang lugar, napirmahan na ang desisyon na lagyan na ng tatak at ang isang upuan ng direktor ay nagsimula ng lumuwag habang ang aking mga magulang sa bus na pauwi sa probinsya. Ipinatong ng nanay ko ang ulo sa balikat ng tatay ko at mahinang nagsabi, "Parang nahirap talaga ang anak natin, ha?" Matagal na tumahimik ang tatay ko bago sumagot, "Okay lang magiging mas malakas ang anak natin." Hindi niya alam na sa sandaling iyon nagsimula ng gumalaw ang isang alon sa ilalim handang ilipas ang lahat ng taong humamak sa aming pamilya. Kinabukasan nagising ang lungsod sa manipis na hamog. Mahina ang sinag ng araw habang tinatahak nito ang mga gusaling mataas sa daan patungo sa tanggapan kung saan ipinagmamalaki ni Marco ang kanyang tinatawag na kaharian. Nagbihis siya ng suit tulad ng dati inaayos ang kurbata sa harap ng salamin may bahagya pang bakas ng pagod mula sa hindi mahimbing na gabi. Paulit-ulit sa isip niya ang tawag noong gabi, palayain agad. Umiling si Marco, tinatanggal ang pag-aalala. Siguradong misunderstanding lang, walang makakatapak sa akin. Huminto ang kotse sa harap ng building, bumaba si Marco, sanay na sanay ang galaw, hindi na kailangang tumingin sa pangalan sa pintuan. Ngunit nang pumasok siya, may naramdaman siyang kaibahan. Ang receptionist na laging tumatayo para batiin siya ng may ngiti, ay yumuko lang ngayon ng bahagya at lumipat ang mga mata sa ibang direksyon. Kumubot ang noo ni Marco. "Nasaan ang access card ko?" Nag-aalangang sumagot ang receptionist, "Sir, hawak ito ng HR. Pumunta po kayo sa itaas." Isang malamig na pakiramdam ang dumaan sa gulugod ni Marco. Lumakad siya ng mabilis patungo sa pribadong elevator ng mga direktor, ngunit hindi bumukas ang pinto. Sa control panel, kumikislap ang pulang ilaw. Lumapit ang isang batang gwardya, mahinang ngunit matibay ang boses. "Sir Marco, gamitin po natin ang isa pang elevator." Sumigaw si Marco. "Alam mo ba kung sino ako?" Yumuko ang gwardya. "Opo sir, sinusundan lang po namin ang utos." Bawat hakbang ni Marco sa mahabang koridor ay parang pabigat ng pabigat. Sa harap ng kanyang opisina, natigil siya. Inalis na ang nameplate na Direktor Marco, ang pinto ay sarado at pinalitan na ang kandado. Kumabog si Marco sa pinto. Buksan sino ang nagpahintulot nito, bumukas ang pinto ng HR office. Ang department head ang taong lagi siyang yuyukod. Dati, lumabas, may hawak na folder. Ang mga mata niya ay hindi natakot. "Pakiusap pong pumasok, Sir Marco." Sa loob ng maliit na conference room, walang tsaa, walang tubig, memo lang na nakaayos sa mesa. Idinulot ng HR head ang papel kay Marco. Ayon sa desisyon ng Board of Directors, opisyal na na-terminate ang posisyon ni Marco bilang direktor, may bisa mula kahapon ng gabi. Natigilan si Marco. "Hindi pwede yan, wala akong natanggap na abiso." Pinirmahan na at nilagyan ng selyo ang desisyon, ipinadala sa personal email ninyo. Nanginginig ang kamay ni Marco habang binubuksan ang telepono, puno ng emails na hindi pa nababasa. Sa pinakaitaas ng listahan ang linya na nagpasakit ng puso niya, abiso ng pagwawakas ng kontrata. Gumaspang ang boses ni Marco. Sino ang nasa likod nito? Ilang segundo na tumahimik ang HR head bago mahinang sumagot. "Itanong na lang po sa inyong sarili." Lumabas si Marco sa conference room tulad ng naglalakad na walang kaluluwa. Nagkunwaring abala ang mga empleyado sa paligid
ngunit ang kanilang mga mata ay lihim na tumitig sa kanya naghahabulan ng buntong hininga. Sa upuan ng direktor kung saan siya dati ay nag-uutos at nagalit may ibang tao na ngayong naglilinis. Kasabay nito sa bahay umiinom ng tsaa. Ang biyenan ko, nang tumunog ang telepono, mabilis at puno ng pag-aalala ang boses ni Marco sa kabilang dulo. Mama, natanggal na ako sa trabaho. Nahulog ang tasa sa mesa, tumunog ng malumanay. Ano ang sinabi mo? Wala ka ng posisyon. Nalubog ang buong bahay sa guluhan. Mabilis na tumawag ang biyenan ko sa mga kaibigan kamag-anak at lahat ng koneksyon na ipinagmamalaki niya. Ngunit iisa ang sagot ng lahat, sa kabilang dulo, hindi kami makakatulong dito. Unang pagkakataon na umupo siya ng gusto-gusto mga matay walang laman. At ako sa ibang lugar, tahimik na nakaupo tinitingnan ang mensaheng kumpirmasyon na kumpleto na ayon sa inyong hiling. Pinawalan ko ang screen, huminga ng kaunti. Ang hapunan kahapon ay simula pa lang. Nang tanghali ng araw na iyon, mataas na ang araw ngunit ang bahay ng asawa ko ay nababalutan ng kakaibang lamig. Lahat ay nasa lugar pa ang makintab na leather sofa. Ang milyon-milyong piso na painting sa dingding, ang magarang kotse sa harapan ng garage, ngunit nawala ang dating pakiramdam ng katatagan at pumalit ang pangamba na lumulutang sa bawat hininga. Naglalakad pabalik-balik ang biyenan ko sa sala, telepono sa kamay. Tinatawagan isa-isa ang mga tao. Bawat tawag ay nagtatapos sa mas mabigat na buntong hininga. Pataas ang tono niya ng unti-unti. Bakit hindi kayo makakatulong? Isang misunderstanding lang ito. Matagal na katahimikan ang kabilang dulo bago sumagot. Ate, malaki talaga ito. Bumalik si Marco sa bahay sa gitna ng hapon. Wala nang maayos na suit, gusot ang lahat. Isang estranghero ang katawan niya, habang pumapasok sa bahay naguguluhan ang mga mata. Wala nang mapagmalaki ng isang direktor na sanay mag-utos. Humabol ang biyenan ko. Ipaliwanag mo sa akin sino ang nasa likod nito. Bumagsak si Marco sa upuan, hawak ang ulo. Hindi ko rin alam, napakabilis ng lahat. Sinabi nila na napirmahan na ang desisyon kahapon ng gabi. Kahapon ng gabi, ang dalawang salitang iyon ay nagpatigil sa buong silid. Walang nagsalita, ngunit sa isip ng bawat isa ay lumitaw ang larawan ng naitaob na handaan, ang tunog ng basag na pinggan at ang aking tawag sa telepono. Nang oras na iyon, tumunog ang kampana ng pintuan, hindi ang pamilyar na tunog ng panauhin, kundi isang matatag at malamig na pagring. Lumabas si Marco para buksan tatlong lalaking nakasuit at dalawang gwardya. Ibinigay ng nangunguna ang isang makapal na papel at malinaw ang boses. Narito kami para abisuhang sealed ang mga ari-arian ayon sa utos ng kinauukulan. Natigilan si Marco. Ano ang sino-seal? Ang bahay na ito at ilang kaugnay na ari-arian. Makiusap pong makiisa ang inyo at ang pamilya. Narinig ng biyenan ko ito, natiklop ang mga tuhod niya habang hawak ang gilid ng sofa. Hindi maaari, iyon ito ang aming tahanan. Mahinahon ang sagot ng lalaki. Kasalukuyang pinagkukumpirma ang pagmamay-ari. Sa loob ng wala pang isang oras, natatakpan ng selyo ang pintuan ng bahay. Kumakalat ang mga puting papel na may pula sa harapan ng pintuan. Isa-isang binibilang ang mga mamahaling bagay sa loob. Nagsimulang tumayo ang mga kapitbahay, mula sa malayo nagtatanong-tanong, nagbubulong. Unang pagkakataon na maramdaman ng pamilya ng asawa ko ang pakiramdam na minomonitor ng iba. Kinuha ni Marco ang telepono at tinawagan ako. Hindi sumasagot sa unang tawag. Tahimik din sa ikalawang tawag. Sa ikatlo, halos sumigaw na siya. Sagutin mo ang telepono, may nangyari. Sa kabilang dulo, tinanaw ko ang screen na nagliliwanag at nagpatay. Hindi ako nagmamadali. Hindi matatawaran ng ilang salita ang luha ng aking mga magulang kagabi. Nagsimula ng higit pang magpanik ang biyenan ko. Tumingin siya kay Marco, napalitaw na ang tinig. Ginawa mo ba ang mali? May kinasuhan ka ba? Hindi sumagot si Marco, naalala niya ang kalmadong titig ko habang tumatawag noong gabi, ang banayad ng ngiti at isang iniisip na tatakas sa kanya na nagpapalabas ng mabilis na tibok ng puso niya. Siya kaya lumubog ang hapon, ang buong pamilya ang mga nagmamataas at naghihimatas noong gabi
ay nasa labas ng kanilang sariling tahanan, nag-aalalang wala nang mauwian. Sa sandaling iyon lumapit si Marco sa biyenan niya at mababa ang nagsabi, "Mama, siguro kailangan nating puntahan siya." Wala na itong ibang pagpipilian ang biyenan ko. Puno ng takot at pagsisisi ang mga mata niya. Oo, hanapin natin siya, siya lang ang makakatulong sa atin ngayon. At ako, sa ibang dako, habang lumulubog na ang araw sa likod ng mga gusali, tahimik na nakaupo, at tinitingnan ang pinakabagong mensahe. Kumpleto na ang lahat ng aksyon. Pinatay ko ang screen, dahan-dahan ng huminga. Ang hapunan kahapon ay umpisa pa lang. Kinabukasan, maulap ang langit sa probinsya. Mababang ang mga ulap sa ibabaw ng mga bundok sa paligid ng nayon. Ang putik na daan patungo sa bahay ng aking mga magulang ay tahimik at payapa, kaibahan sa kaguluhang nangyayari sa mga taong nawalan ng lahat. Nakaupo ang tatay ko sa harap ng bahay, tinatahi ang isang lumang basket. Nagluluto ang nanay ko sa kusina, may amoy ng usok ng kahoy at lugaw na nagbibigay ng payak na pakiramdam sa lugar. Walang nakaalam sa nayon na ilang kilometro lang ang layo, isang maluho at maringal na bahay ay natatakpan ng selyo at ang isang pamilya ay nagkakalat sa guluhan, walang mauwian. Mga tanghali, nagparinig ang tunog ng kotse sa labas ng makitid na daan. Isang magarang sasakyan, nangangarap sa payak na paligid ng probinsya. Nagsimulang tumingin ang mga kapitbahay mula sa malayo. Bumaba muna ang biyenan ko, wala na ang magarang damit tulad ng dati. Simpleng kasuotan na lang, maputla ang muka, nanimutin ang mga mata dahil sa pagpupuyat. Sumunod si Marco, sa likod na kayuko, gusot ang balikat ng baro, iniiwasan ang tingin ng iba. Nakatayo siya ng matagal sa labas ng pintuan ng aking mga magulang, nag-aalangan bago tumalikod para pumasok. Bawat hakbang niya ay mabigat, tulad ng humahakbang siya sa lugar na hindi pa niya inisip na kailangan niyang yumukod. Narinig ng nanay ko ang ingay, lumabas siya, at nang makita niya sila, natigilan siya. Hindi galit, hindi nagalit, isang matagal na tingin lang, tulad ng tinitingnan niya ang isang taong nadaanan sa buhay niya. Hindi na naghintay ang biyenan ko. Yumukod siya ng malalim. "Hinihingi ko ang inyong kapatawaran." Tumigil ang kamay ni Marco sa lalamunan at sa wakas ay yumukod rin siya. "Patawarin po ninyo kami. 2 taong noon ay malakas ang boses. Noon ay naitaob ang handaan, nakatayo ngayon sa gitna ng patio, yumuyukod sa mga taong pinababa nila. Pero pagkatapos humihingi ng tawad, ano na, maaari bang maibalik ang mga luha ng gabing iyon?" Dahan-dahang inilagay ng tatay ko ang basket, tumayo ng mabagal. "Ano ang dahilan ng pagparito ninyo?" Walang bigat ang boses ng tatay ko. Wala ring lamig. Wala lang sanay, hindi na sanay. Umiyak ang biyenan ko, halos gumuho. "Mawawala na ang lahat, pakiusap, magsalita kayo para makatulong ang anak ninyo." Tumingan ang tatay ko at nanay ko at sabay silang pumasok sa bahay. Hindi nila inanyayahan ang mga bisita na umupo, ni hindi rin nila pinaalis. Isang mahabang katahimikan ang lumubog. Nakatayo si Marco sa patio, mga kamao nakasuksok, at sa isip niya ay lumitaw ang tanong na hindi pa niya naiisip dati. Sino talaga siya? Nang oras na iyon lumabas ako mula sa loob ng bahay, wala na ang dating pagiging maaamo. Wala na ang matiyagang mga mata. Simpleng kasuotan, ngunit tuwid ang tindig, kalmado hanggang sa mamanhid. Nang makita niya ako, parang tinamaan ng tigatig si Marco, para bang nasagot niya ang pinakatakot niyang katanungan. Humabol ang biyenan ko. "Anak, pakiusap?" Tumingin ako sa kanya, mahinahon ngunit matibay ang boses. "Hindi nasa salita ang pagkakamali, nasa paraan ng pagtrato ng inyong pamilya sa aking mga magulang na parang hindi sila tao." Humakbang si Marco. "Sino ka talaga para magawa ang mga ganitong bagay?" Nanahimik ako ng ilang segundo bago malinaw na nagsalita bawat salita. "Ako ang may hawak ng pinakamalaking bahagi ng kumpanya mo, ang naglagda ng deed of guarantee para sa bahay na iyon, at ang taong pinili mong pagtawanan, ang mga magulang sa loob ng aming sariling tahanan." Parang nagyelo ang hangin, gumuho ang biyenan ko. Diyos ko! Lumakad si Marco ng isang hakbang paatras, namumula ang mga mata. "Ibig sabihin, ikaw ang nasa likod ng lahat."
Tumango ako. Hindi ikaw ang nasa likod ng lahat. Lumingon ako sa magulang, magpahinga na kayo tatay-nanay. At muling tumingin kay Marco at sa ina niya, hindi pa tapos ito, simula pa lang ito para malaman ng lahat kung ano ang pakiramdam na igiit sa labas. Nakatayo si Marco sa gitna ng patio at unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang tunay na pagsasabog ng isang taong noon ay akala niya'y nasa itaas ng lahat. Kakaibang tahimik ang hapon sa probinsya, naglalaro ang hangin sa mga dahon ng puno ng niyog sa harapan ng bahay at nagtatampisaw, nagbibigay ng maingay na katahimikan. Pumasok na sa loob ng bahay ang aking mga magulang. Sarado ang lumang kahoy na pinto, naghihiwalay sa payak na mundo sa likod nito mula sa mga taong nakatayo sa labas. Tumingin si Marco sa saradong pintuan at pagkatapos ay humarap sa akin, wala ng kayabangan sa mga mata niya. Wala ng pagmamalaki, may takot na lang at pagsisisi ang damdaming hindi pa niya nararamdaman kailanman. Maaari ba kaming mag-usap ng sarilinan? Mahinahon niyang sinabi, magaspang ang boses. Tumingin ako sa kanya ng ilang segundo at tumango. Hindi dahil sa habag, kundi dahil may mga bagay na kailangang sabihin ng malinaw. Nakatayo kami sa ilalim ng matandang puno sa gilid ng bahay kung saan noong bata pa ako ay madalas akong mag-aral tuwing tanghali ng tag-araw. Si Marco ay nakaharap sa akin, nakabitin ang mga kamay, nakayuko ang balikat tulad ng nagbubuhat ng bigat na lampas sa kaya niya. Hindi ko alam na ikaw ang nasa likod ng lahat. Talagang hindi. Hindi siya makaharap-harap sa akin habang nagsasalita. Bahagya akong ngumiti, isang ngiting kahit ako ay nakakapagtaka. Hindi mas tama, ayaw mong malaman. Tumingin si Marco, pataas, nanginginig ang labi. Mali ako. Noon ay galit ako, naliligo sa presyur ng trabaho at takot sa hatol ng iba. Pinutol ko siya. Natakot kang mapahiya kaya pinili mong pabayaang mawala ang dangal ng aking mga magulang. Napatigil si Marco. Nagpatuloy ako, pantay ang boses, tulad ng nagkukwento ng bagay na hindi ko pinagkakaabalahan. Simula nang ikasal tayo, lagi akong nakatayo sa likod. Ikaw ang direktor, ako ang asawa ng direktor. Ikaw ang nagtatanggap ng bisita, ako ang nag-aayos ng lahat. Ikaw ang nagmamalaki ng tagumpay. Ako ang nakakatayo sa gilid nang umingiti. Pero nakalimutan mo ang isang bagay, ang lahat ng nasa iyo ngayon ay hindi nanggaling sa wala. Lumunok si Marco. Alam ko na yon, ngayon pa lang. Umiling ako. Ngayon ay pinilit kang alamin. Matagal na katahimikan ang lumawak sa pagitan namin. Sa malayo tumunog ang isang tandang. Mas matunog pa kaysa karaniwan. Bigla si Marco ay lumuhod. Ang mga tuhod niya ay tumapat sa lupa. Lumitaw ang alikabok at malalim na yumukod siya. Bigyan mo ako ng pagkakataon, hindi para sa akin, para sa ating dalawa. Tinanaw ko ang eksena, walang sakit, ang puso, walang kasiyahan, basta isang kawalang lamang. Ang lalaking noon ay nakatayo sa harap ng hapag at itinaob ang lahat, ay nakayuko ngayon sa harap ko, huli na. Tumayo ka na, ang pagyukod mo rito ay walang kahulugan. Tumayo si Marco, namumula ang mga mata. Ano ba ang gusto mo? Huminga ako ng malalim. Iniisip ko ito buong gabi. Una, dahan-dahan akong nagsalita. Pipirmahan mo sa divorces paper, walang ingay, walang alitan. Naninikip ang dibdib ni Marco. Diborsyo. Ikalawa, ikaw at ang iyong pamilya ay haharap at hahayag na hinihingi ang tawad ng aking mga magulang, hindi isang beses para makalusot, kundi para matandaan mong may mga hangganan na hindi maaaring lagpasan. Napalitan ang boses ni Marco, pero ang kumpanya ang bahay. Diretso akong tumingin sa kanya. Ang hindi nakatala sa iyo, wala kang karapatang bawiin. Hindi ako kukuha ng higit sa akin, bababawiin ko lang ang mga bagay na hindi talaga sa iyo. Umatras si Marco tulad ng may kumuha ng lahat ng lakas niya. At kung magagawa mo ang lahat ng iyan, wakas ko, titigil na ako. Kung hindi, nakita mo na ang maliliit na bahagi ng kahihinatnan. Lumalakas ang hangin, nagngangalit ang mga dahon ng niyog sa ibabaw. Matagal na nakatayo si Marco nang walang salita. Naunawaan niya ito ay hindi negosasyon. Ito ang tanging paraan palabas. Lumingon ako at lumakad patungo sa maliit na bahay. Bago ko pinukaw ang pinto,
Tumigil ako at nagdagdag ng mahinahon ngunit sapat para magkulit. Nawala ang trabaho mo, ang bahay at ang reputasyon, ngunit ang una mong nawala ay ang karapatang maging manugang. Nasara ang pinto. Sa labas, nakatayo si Marco nang mag-isa unang pagkakataon niyang naunawaan na may mga pagkakamaling kahit ang hiling ng tawad ay hindi na sapat. Mabilis lumubog ang gabi sa probinsya, walang ingay tulad sa lungsod. Maririnig lang ang mga kuliglig at manipis na liwanag na nagmumula sa ilang bahay. Sa labas, nakatayo pa rin si Marco mula noong hapon hanggang gabi, hindi umalis, hindi rin sumisikap na pumasok. Nakatayo siya sa gilid ng puno kung saan nandoon pa ang marka ng kanyang pagkaluhod. Sa tuwing dumarating ang hangin, ang mga dahon ng niyog ay nahuhulog sa kanyang balikat malamig. Paulit-ulit na nagtatawag ang telepono sa kanyang bulsa. Ang biyenan niya, sinagot ni Marco. Wala nang dating dahas sa boses niya, sa kabilang dulo, takot na lang. Anak, narito na sila. Sinasabi nila na kung hindi mabilis na malutas ito, i-freeze din ang natitirang account. Pumikit si Marco, magaspang ang boses. Alam ko na mama, nakausap mo na siya. Halos nagmamakaawa na ang biyenan ko. Anak, ikaw mismo ang nagdala nating lahat sa ganitong kalagayan. Sa kabilang dulo, naririnig ang iyak. Iyak ng isang babae na noon ay ipinagmamalaki ang anak na direktor at ngayon ay kumakapit sa dalawang salitang huwag ituloy. Ibinaba ni Marco ang telepono. Naupo siya sa lupa, hawak ang ulo. Sa isipan niya, isa-isa ang lumitaw na mga larawan ang naitaob na handaan ang takot na mukha ng biyenan ko, ang likod ng tatay ko, na nakayuko nang nagsabi ng uwi na tayo. Mga gabi-gabi, kumatok si Marco ng banayad sa pinto. Binuksan ko ito, inilabas ng liwanag sa loob ang mukha niya, namumutla pagod at tila matanda ng husto sa loob ng dalang araw. Iniabot ni Marco sa akin ang isang makapal na papel, magaspang ang boses, pinirmahan ko na. Tinanggap ko ang divorce paper. Ang pirma ay nanginginig ngunit malinaw. At ang hiling ng tawad, nagpatuloy si Marco. Bukas ay dadalhin ko ulit ang pamilya ko rito. Tumango ako nang walang karagdagang salita. Lumingon si Marco para lumakad papalabas ng pintuan. Bago umalis ay nagsalita siya ng dahan-dahan. Hindi ko inisip na dumating ang araw na babayaran ko ito ng ganito. Tinanaw ko ang kanyang likod na nawawala sa dilim. Walang kasiyahan ang puso ko, walang lungkot rin, pakiramdam ko ay panahon na. Kinabukasan, ikinatuwa ng buong nayon nang makitang bumalik ang pamilya ng dating asawa ko. Ngunit sa pagkakataong ito, walang magarang sasakyan na nakaparada sa harap, simpleng hire car lang. Bumaba ang biyenan ko, nanginginig ang mga binti. Nang makita niya ang aking mga magulang, umiyak siya ng malakas at lumuhod sa gitna ng patio. Patawarin ninyo kami, pakiusap. Nakatayo si Marco, sa likod niya malalim ang pagkakayukod. Nagkamali kami, hindi kami karapat-dapat na maging bahagi ng inyong pamilya. Matagal na tinanaw ng tatay ko ang eksena. Hindi niya agad tinulungang tumayo ang mga ito, hindi rin siya nagalit. Isang pangungusap lang ang sinabi niya, mabagal ngunit malinaw. Mahirap kami, ngunit hindi namin ibinibili ang aming dignidad. Lumingon ang nanay ko at ang luha niya ay walang ingay. Lumabas ako at nagsalita. Titigil na ako. Hindi ito dahil sa awa, kundi dahil nakuha ko na ang lahat ng kailangang mabawi. Umiyak ng malakas ang biyenan ko at gumuho sa lupa. Pumikit si Marco, naunawaan niya na sa sandaling ito, wala nang natitira para hawakan ang pamilya niya. Wala nang bahay, wala nang posisyon, wala nang manugang at wala na ring karapatang itaas ang ulo sa harap ng iba. Pumasok ako at sarado ang pinto. Sa labas, maririnig ang iyak sa gitna ng mapayapang umaga sa probinsya. Iyak ng mga taong nahuli nang mawala na ang lahat para maunawaan ang kahulugan ng pamilya. Pagkatapos ng umaga na iyon nang umalis ang lahat ng kamag-anak ng dating asawa ko sa nayon ng puno ng tahimik na bigat, bumalik ang karaniwang katahimikan sa harap ng aming bahay. Ang putik na daan ay nandoon pa rin, ang mga puno ng niyog ay nakatayo pa rin, at ang hanging dumaan sa mga dahon ay hindi nagbago. Ngunit para sa mga taong umalis,
wala nang natirang buo. Sa loob ng kotse walang nagsalita. Nakaupo ang biyenan ko, malapit sa bintana nakatingin sa labas, ngunit hindi talagang nakakakita ng anuman. Lumipas ang mga palay na taniman matagal at mapayapa na nakakatawang malupit. Naaalala niya ang sandali nang nakatayo siya sa magarang sala at itinuro ang hapag nagsabi ng malamig. Ganito ba ang kain sa probinsya, kahiya-hiya? Ngayon ay nauunawaan niya na ang salitang iyon ang nagdala sa buong pamilya niya sa kabilang bangin. Nakaupo si Marco sa harapan, mahigpit na hawak ang manibela. Sa tuwing bumabagtas ang kotse sa isang butas, malakas ang tibok ng puso niya. Sa isip niya ay paulit-ulit ang larawan ng mukha ng tatay ko nang tumango at dahan-dahanang lumakad palabas ang likod na bahagyang nakabaluktot. Hindi pa inisip ni Marco noon na ang isang handaan ay magiging hangganan sa pagitan ng tagumpay at pagkawala. Nang dumating sila sa lungsod, lumitaw ang pansamantalang inuupahang bahay, malamig at walang nagbubukas ng pintuan, walang liwanag na nagtatanggap. Pumasok ang biyenan ko, lumingon sa paligid at ngumiti isang tuyo at mapait na ngiti. Buong buhay ko'y natakot ako sa kahihiyan at sa huli ay nawala ko ang lahat. Hindi sumagot si Marco. Pumunta siya sa kanyang kwarto, binuksan ang telepono. Wala ng mensahe, wala ng tawag, wala ng email. Lahat ng dating nangangailangan ng kanyang lagda, lahat ng nagtatanong ng kanyang opinyon, lahat ng tumatawag sa kanya ng may pagpipitagan ngayon ay tahimik. Nagpahiga si Marco, nakatingin sa kisame. Unang pagkakataon sa buhay niya, wala ng titulong maaasahan, wala ng bahay na nagtatakip, at wala ng asawang handang pasanin ang bunga ng kanyang mga pagkakamali. Mga araw na sumunod, nagsimulang maunawaan ni Marco ang pakiramdam na tinanggal sa takbo ng bagay na dating kontrolado niya. Abala pa rin ang lungsod, marami pa ring sasakyan, ngunit para sa kanya lahat ay naging kaibang tanawin. Ang mga pamilyar na kalsada ay tila nagkakamali siya sa sarili niyang buhay. Isang umaga nagpunta si Marco sa dating subdivision. Hindi para pumasok, alam niyang wala na siyang karapatang iyon, kundi para tumayo lang sa kabilang daan at tumingin mula sa malayo. Ang iron gate ay sarado, ang abisong nakadikit sa rehas, ay maayos na nakalagay ang mga halaman sa loob, ay nagsisimula ng malanta dahil wala nang nagmamalasakit. Ang bahay na dating nagliliwanag ay nakatayo roon ngayon, malamig, isang tahimik na patunay sa nakalipas na kayabangan. Isang kapitbahay na lumakad sa tabi ay nakilala si Marco, nagdahan-dahan sandali at binalikan ang tingin bago lumayo. Hindi dahil sa panlalait, hindi rin sa simpatya, wala na lang dahilan para makipag-usap. Nakatayo si Marco ng matagal at pagkatapos ay lumayo. Nang araw ding iyon, nakatanggap ng tawag ang biyenan ko mula sa isang malalayong kamag-anak. Ang boses sa kabilang dulo ay hindi na mainit tulad noon. Ate, totoo ba na nahirapan na ang pamilya ninyo? Mahigpit na hinawakan ng biyenan ko ang telepono. Medyo nga. Ganun pala, paumanhin na rin sana sa mga usapin ng utang noon, kailangan na namin ibalik ang mga ito. Natapos ang tawag ng mabilis. Naupo ang biyenan ko nang walang imik. Naunaawaan niya ng malinaw. Nang wala ng pera at reputasyon, ang lahat ng relasyon ay bumagsak din. Nang hapon, naghahanap ng trabaho si Marco. Pumasok siya sa isang maliit na kumpanya, nagbigay ng resume tulad ng iba. Tumingin ang nag-interview sa papel, tumingin pataas at nagtanong, "Direktor ka dati?" Tumango si Marco. Nagtahimik ang kausap ng ilang segundo. Baka mahirap sa iyo ang posisyon ng empleyado. Nagpakumbaba si Marco. Maaari akong matuto ulit. Ang pangungusap na iyon, kung isang taon na ang nakakaraan, malamang ay tatawanan niya ito. Ngunit ngayon, ito ang tanging katotohanan na hawak pa niya. Sa probinsya, nagkukwento sa akin ang tatay ko tungkol sa mga nangyayari sa nayon. Hindi nagtatanong ang mga tao tungkol sa pera, hindi rin nag-usisa tungkol sa nangyari. Tanong lang nila, maayos ba ang magulang mo? Iisang tanong lang iyon, ngunit sapat para maunawaan ko ang pagkakaiba ng tunay na paggalang at paggalang dahil sa katayuan. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa harap ng bahay, tinitingnan ang langit na puno ng bituin, may hangin na malamig.
Bigla akong napagtanto na pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, hindi tagumpay ang natira, kundi kapayapaang sinikap ko ng maraming taon. Kasabay nito sa maliit na kwarto sa lungsod, nakaupo si Marco sa tabi ng bintana nakatingin sa liwanag ng ilaw sa daan. Naalala niya ang aking kalmadong mukha nang sinabi ko ang huling salita sa akin. Walang galit, walang sama ng loob, tapos na. At naunawaan niya ngayon na may mga pinto na kapag isara hindi na muli mabubuksan. Sa labas, ingay pa rin ang lungsod, ngunit sa loob ng dibdib ni Marco isang pintuan ay permanenteng nagsara. At naunawaan niya mula sa sandaling iyon na bawat hakbang niya ay tatagan niya na ng sariling lakas, wala nang sumasaklolo sa likod niya. Mga araw na sumunod ang maliit na silid tulugan kung saan nanatili si Marco at ang kanyang ina ay naging halos mahirap huminga. Sa araw ang silaw ay pumasok sa gilid ng bintana at nagtatambak ng manipis na alikabok sa lumang sahig. Sa gabi, ang tunog ng sasakyan sa kalye sa ibaba ay maririnig maingay ngunit malamig. Wala nang nagtatanong, wala nang halakhak, tahimik lang ang 2 taong namumuhay nang magkasama sa mabigat na katahimikan. Nagsimulang humina ang ina ni Marco. Madalas siyang nakaupo, nang mag-isa nakatitig sa wala, tila hinahanap ang mga larawan na nawala na. Minsan ay bumubulong siya, nanginginig ang boses. Kung hindi sana noon ganon. Narinig ni Marco, ngunit hindi siya makapagsagot. Alam niya na may mga pangungusap na magaan, sabihin ngunit napakamahal bayaran. Isang hapon, bigla na lang nahimatay ang ina ni Marco sa loob ng kwarto. Nagulat at nagmadaling dalhin siya ni Marco sa ospital. Puti-puti ang koridor ng ospital. Maanghang ang amoy ng disinfektante, nanlulula si Marco. Nakaupo siya sa labas ng emergency room at unang pagkakataon sa buhay ay naramdaman niya ang tunay na kawalang lakas. Walang pera, walang koneksyon, walang titulong makatawag para humingi ng tulong. Lumabas ang doktor, mahinahon ang boses. Matagal na pong inabot ang pagod ng katawan niya kasabay ng presyur sa isipan. Kailangan ng pahinga at katatagan ng pag-iisip. Paulit-ulit na tumango si Marco, lumubog ang puso. Tinanaw niya ang kanyang ina na nakahiga sa kama, guhit-guhit ang muka, napabilis ang puti ng buhok. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang babaeng noon ay nakaupo sa magarang sala nag-uutos, sa iba ay nakahiga ngayon mahina at mapanganib na tulad ng maanod ng kahit anong hangin. Nang gabing iyon nakaupo si Marco sa tabi ng kama ng kanyang ina. Binuksan ng matanda ang mga mata, matagal siyang tumingin sa anak at dahan-dahanang nagsalita. Anak, nagkamali ang nanay. Yumukod si Marco, nahulog ang luha sa kamay ng ina niya. Alam ko rin, nagkamali rin ako. Huminga ng malalim ang ina niya, putol-putol ang boses. Akala ko'y tama ang pagtatago ng mukha para sa iyo, hindi pala. Hindi sumagot si Marco. Naunawaan niya na ang mukha ay hindi itinayo sa pamamagitan ng pag-apak sa iba, ngunit kailangan pa ng lahat ng mawala para maramdaman niya ito. Samantala, ang buhay ko ay nagsimulang dahan-dahan na maging maayos. Bumalik ako sa trabaho ng may ibang pag-iisip, walang pagsasantabi, walang pagtitiis, walang nakatayo sa likod ng iba. Ako na mismo ang pumirma ng kontrata, ako na mismo ang nagpasya sa malalaki at maliit na proyekto. Kapag pagod na umuuwi na ako sa probinsya, nakaupo sa tabi ng magulang nakikinig sa mga mundong kwento na noon ay hindi ko pinapansin. Isang gabi, sinabi ng tatay ko, "Nakikita mo ba na wala man ang ilang bagay, ngunit napanatili mo ang sarili mo?" Tumango ako. Hindi ako nagagalak dahil nahihirapan ng iba, ngunit hindi na rin ako nagkukusa ng sala. Dahil naunawaan ko kung nanahimik pa rin ako noon, ang mga sugat sa puso ng aking mga magulang ay dala nila hanggang sa katapusan ng buhay nila. Nang gabing iyon, 2 lugar, 2 buhay. Sa isang panig ay maputing liwanag ng ospital, sa isa naman ay mainit na apoy sa kusina ng probinsya. At sa pagitan ng 2 mundong iyon, isang malinaw na katotohanan, ang nagsakit sa inyong pamilya ay mabilis na makakalimot, ngunit ang natitira at nagdadala ng kahihinatnan ay tandang-tanda hanggang katapusan. Pagkatapos ng pag-ospital ng ina niya, nagsimulang lumagay-lagay ang buhay ni Marco ng dahan-dahan at hindi sa kagustuhan.
Humingi siya ng pahinga sa trabaho para maalagaan ang ina niya. Maliit at mahigpit ang silid sa ospital, laging may amoy ng gamot at alkohol. Tuwing umaga, nagmamadaling bumili ng arots kaldo si Marco, maingat na hinihintay na lumamig bago suping-supin ang ina. Ang maliliit na gawaing iyon, hindi pa niya nagagawa. Kailanman, hindi rin niya inisip na kailangan niya pa itong gawin. Nakabalik na ang ina ni Marco, ngunit ang mga mata niya ay hindi na kasing talim ng dati. Minsan ay matagal siyang nakatingin sa anak bago mahinang nagsabi, "Alam mo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ng isang tao?" Umiling si Marco. "Kapag lumingon ka at wala nang nakatayo sa likod mo." Napatigil si Marco nang matagal sa pangungusap na iyon. Naunawaan niya, hindi lang tungkol sa ina niya iyon kundi tungkol din sa sarili nito. Pagkatapos lumabas sa ospital, mas naging malinaw para kay Marco, ang mga taong dating malapit ay dahan-dahanang nawawala. Halos wala nang tumawag sa telepono niya. Ang mga pagtitipon, ang mga paanyaya, ang mga relasyong itinayo ng pera at katayuan bumabagsak lahat, tulad ng dahon sa katapusan ng tag-araw. May isang malapit na kamag-anak na noon ay bawat pista ay dumarating ngayon nang makita si Marco sa labas, umulit-ulit lang ng ngiti at nagmamadaling lumayo. Walang nagsabing malinaw, ngunit nauunawaan ng lahat kapag wala ng halaga ang isang tao sa paningin ng iba, nawawala rin ang pagmamalasakit. Isang gabi, nakaupo ng mag-isa si Marco sa kwarto, binuksan ang lumang notebook na puno ng mga plano noong nakaraan. Mga liyang puno ng ambisyon, bilyon-bilyong piso, mga relasyong minsan ay itinuturing niyang kayamanan. Matagal siyang tumingin at pagkatapos ay isinara ito. Unang pagkakataon na napagtanto niya maling bagay ang pinaglalagyan ng halagang labis. Sa probinsya ang buhay ko ay dahan-dahanang tumatahimik. Hindi na ako humaharap sa mga nakikiusyusang tingin o nakakaistorbong mga tanong. Tuwing umaga, tinutulungan ko ang nanay ko na walisin ang bakuran at diligan ang mga halaman. Nakaupo ang tatay ko na nag-aayos ng mga lumang silya at paminsan-minsan ay tumingin sa akin malambot ngunit malalim ang mga mata. Sinabi niya, "Nakita mo ba ang taong pumunta sa iyo dahil sa isang bagay ay aalis din dahil sa iyo sa parehong bagay?" Tumango ako. Hindi ako nagagalak sa kahirapan ng iba. Nakikita ko lamang na lahat ay bumabalik sa tamang lugar nito. Samantala, sa lungsod nagsimulang magbago si Marco ng dahan-dahan. Hindi na siya nagsisigaw, hindi na siya tumingin sa ibang tao mula sa itaas. Sa bagong kumpanya niya, tahimik siyang nagtatrabaho, kapag nagkamali ay inamin niya, kapag tama naman ay hindi niya ipinagmamalaki. Unti-unting tinanggap siya ng mga katrabaho niya, hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa kasalukuyan. Isang araw sa tanghalian, may nagrereklamo tungkol sa mga magulang ng asawa nitong mula sa probinsya. Nagtahimik si Marco ng sandali bago mahinahon, ngunit maliwanag na nagsabi, "Huwag mong hamon sila, may presyong hindi mo makakayang bayaran ang ilang bagay." Nagtawanan ang mga kasama niya, inakala nilang nagbibiro, ngunit alam ni Marco na iyon ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, nakaupo si Marco sa balkonahe ng inuupahang kwarto, tinitingnan ang ilaw ng lungsod sa malayo. Naalala niya ang kalmadong mukha ko noong araw na pinirmahan ko ang divorce paper. Walang galit, walang sama ng loob, nakaraan na. At naunawaan niya na may mga pintong kapag isara ay hindi na muli mabubuksan. Sa probinsya, isinara ko ang bintana bago matulog. Sa labas, umaawit ang mga kuliglig. Nagpapatuloy ang buhay, hindi hihintay para sa sino man, ngunit sa puso ng bawat tao, may mga aral na hindi malilikha. Nang tag-araw na iyon ay may nagsimulang mag-iba sa probinsya, ang hapon ay mabilis na sumisilim at ang araw ay lumulubog sa likod ng bundok, nag-iiwan ng ginintuang katahimikan sa habang makitid na daan papunta sa aming bahay. Nagdidilig ng halaman ang tatay ko sa likod ng bahay. Nakaupo ang nanay ko sa harap, nagtatapon ng sitaw sa lumang basket. Lahat ay payak hanggang sa malinlang kang walang naging kaguluhan kailanman. Hanggang sa maririnig ang tunog ng sasakyan sa labas ng bakod. Tumingala ako, si Marco ay nakatayo roon. Wala ng suit, walang makintab na sapatos, simpleng polo shirt, hawak ang isang maliit na bag ng regalo.
Matagal siyang nakatayo bago talagang pumasok, medyo pumayat, walang malaking tingin, ngunit hindi rin takot-takot. Nalagay na ang basket ng tatay ko, dahan-dahan niyang pinunas ang mga kamay sa baro niya. May layunin ka. Walang bigat ang tanong ng tatay ko. Walang lamig rin, wala na lang sanay. Malalim na yumukod si Marco. Pumunta po ako para humingi ng tawad. Tumigil ang kamay ng nanay ko, tumingin siya sa kanya walang reklamo. Walang luha, isang matagal at tahimik na tingin, tulad ng nakatingin siya sa isang taong dumaan sa kanyang buhay. Huminga ng malalim si Marco, nanginginig ang boses. Ginawa ko ang isang bagay na hindi kayang patawarin. Hindi ko hinihingi ang inyong kapatawaran. Gusto ko lang sabihin para hindi na ako makakatago pa. Walang pumatigil sa kanya at ang buong bakuran ay tahimik, may hangin lang na banayad na gumalaw sa mga dahon ng puno ng niyog. Lumingon si Marco sa akin, wala nang kahilingan sa mga matang iyon, pagod na lang. Alam ko na walang karapatang makipag-usap sa iyo ngayon, ngunit gusto ko lang malaman mo na naunawaan ko na. Tumango ako, kalmado ang boses. Mabuti ngang naunawaan mo, ngunit ang pag-unawa ay hindi ibig sabihin na bumabalik ang lahat. Naniklat ang labi ni Marco, tumango siya, parang handa na siya sa sagot na iyon. Nagsalita ang tatay ko, malalim ngunit malinaw. Ang paghiling ng tawad ay kayan mo, ang magpatawad ay karapatan namin. Ngunit may isang bagay na dapat mong tandaan, ang mahihirap ay hindi nangangailangan ng papuri. Nangangailangan lang ng paggalang. Malalim na yumukod si Marco. Natutunan ko na po. Walang imbitasyon para umupo, walang inaalok na tubig, hindi dahil sa galit, kundi dahil tapos na ang lahat ng papel. Inihain ni Marco ang bag ng regalo sa sahig ng baitang lumingon at lumakad. Bago lumabas ng pintuan, huminto at nagsabi ng napakahina. Salamat po sa pagbibigay niyo ng pagkakataon para makapagsalita. Umalis ang sasakyan, nag-iwan ng tahimik na kalsada sa probinsya tulad ng dati. Huminga ng malalim ang nanay ko, muling kinuha ang basket. Tapos na, hayaan na. Tumingin ang tatay ko sa direksyon na nilakaran ni Marco at dahan-dahang nagsalita. Para sa kanya matagal pa bago maging tapos. Nang gabing iyon nahiga ako sa lumang kwarto ko, narinig ang hangin sa labas. Unang pagkakataon pagkaraan ng mahabang panahon, hindi ko na iniisip ang nakaraan ng may bigat sa puso. Walang sama ng loob, walang pagmamahal na natitira, natapos na lang. May mga paghingi ng tawad na darating ng huli, hindi para magpapatawad, kundi para matuto ang naghingi na mabuhay kasama ang kanyang sariling alaala. Pagkatapos umalis ni Marco sa bakuran ng aming bahay, lahat ay dahan-dahang nagpatuloy. Tila walang nagbago, ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, naunawaan ko na ang bawat isa ay tunay ng lumakad sa sariling direksyon, walang naghihintay, walang nagkukumahog. Bumalik ako sa lungsod sa isang madaling araw, maaga pa ang ulap, at ang mga matataas na gusali ay nakatayo pa ring parang natutulog. Nag-drive akong mag-isa, bahagyang binuksan ang bintana para pumasok ang hangin. Walang nakaupo sa tabi ko, walang nagmamadaling tawag. Unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko ang kalayaan sa isang napakatahimik na paraan. Inabsorba ako ng trabaho sa karaniwang takbo nito. Mga meeting, mga kontratang maingat na dapat suriin, mga desisyong hindi maaaring magkamali. Ngunit kaiba sa dati, wala na akong pakiramdam na kailangan pang patunayan ang sarili ko sa sinuman. Gumagawa ako dahil nalalaman ko na kaya ko, hindi dahil gusto ko ng pagkilala ng iba. Minsan ay tinanong ako ng katrabaho, narinig ko na may malaking nangyari sa iyo noon. Ngumiti lang ako. Tapos na, hindi ko na ikukwento, hindi dahil takot, kundi may mga kwentong kailangan mo lang ng sarili mong pag-unawa. Sa ibang sulok ng lungsod, nagsimula rin si Marco ng bagong buhay, mas mabagal, mas maliit, mas tahimik. Nagkokotse na ngayon sa bus, nagdadala ng bag tuwing umaga, umuwi sa takdang oras, walang nang nag-iimbitang pumunta sa kanyang kwarto para humingi ng payo. Walang piging, walang malalim na usapan, kasama ang mga kliyente, mabilis na kain sa maliit na tindahan kung saan walang nakakakilala sa kanya at walang nagmamalasakit kung sino siya noon.
Minsan sa gabi, naglalakad ng matagal si Marco, tinitingnan ang mga pamilyang nakakatuon sa isa't isa sa mga kainan sa tabi ng kalsada, narinig ang halakhak at simpleng usapan na dati ay hindi niya pinapansin. Ang mga simpleng bagay na iyon, hindi na siya mayroon ngayon. Unti-unti rin namang gumaling ang ina ni Marco pagkatapos ng pag-ospital, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Bihira siyang magsalita, madalas nakaupo ng mag-isa at madalas nakatingin ng matagal sa bawat pagkain. Minsan ay mahinang nagsabi siya sa anak, sa susunod na may mapapangasawa ka, ituring mo ang mga magulang niya na parang sarili mong magulang. Tumango si Marco, hindi siya sumagot, ngunit ang pangungusap ay kasama niya ng maraming araw. At ako, bawat katapusan ng linggo, ay umuuwi sa probinsya. Gusto ko ang pakiramdam ng pag-upo sa tabi ng aking mga magulang at pakikinig sa maliliit na kwento. Kwento ng ulan na nagwasak ng atip, kwento ng kapitbahay na nagtanim ng bagong gulay. Sinabi ng tatay ko, ang sapat sa buhay iyon na ang nagpapayaman. Naunawaan ko na iyon ang paraan ng aking mga magulang na gusto nilang makahulabot ako, walang pait, walang galit, ngunit hindi rin lulingon. Isang hapon, matagal akong nakatayo sa harap ng salamin. Ang taong nakikita ko roon ay walang nang pagod na mga mata ng maraming taon ng pagtitiis. Sa halip may katatagan roon, hindi maliwanag ngunit matatag. Biglang napagtanto ko na ang pinakamahalagang bagay na naibalik ko pagkatapos ng lahat hindi pera o kapangyarihan, kundi ang karapatang mabuhay ng tapat sa sarili ko. Sa lungsod din nakatayo si Marco sa harap ng salamin sa maliit na inuupahang kwarto. Nakita niya ang isang lalaking ganap na naiiba sa sarili niya noong ilang taon, na ang nakaraan wala ng pagmamalaki, wala ng mainit na ulo. Isang lalaking nayari ng bayaran ang isang bahagi ng napakamahal na halaga at patuloy pa rin na natututo kung paano bayaran ang natitirang bahagi sa pamamagitan ng katahimikan at pananagutan. 200 buhay na hindi na nagtatagpo. At unang pagkakataon nakita ko na walang dapat ikinalungkot doon. Nang taon na iyon, maaga pa lang ay dumating ang undas sa aming probinsya. Pinasimulan pa lang ng tag-araw, matindi na ang init, ngunit ang umaga sa probinsya ay mas malamig kaysa sa lungsod. Maagang nagising ang nanay ko para maghanda ng simpleng handog plato ng bunga insenso, isang baso ng malinis na tubig. Walang mataas na hapag, walang alak, sapat lang para alalahanin ang mga yumaon. Tinulungan ko ang nanay ko na ayusin ang altar. Nang ilagay ko ang huling insenso, biglang natigilan ako. Isang taon na ang nakakaraan ng ganito ring okasyon, nakatayo pa ako sa loob ng magarang bahay kung saan isang hapunan ang itinaob at nagdulot ng maraming pagkasira. Mabilis tumatakbo ang panahon hanggang sa nakakatakot. Ngunit ang mga bakas nito ay hindi kumukupas. Nang tanghali dumating ang mga kamag-anak mula sa panig ng aking ina para sa undas, tahimik na nagkukwento, walang nagsusukatan, walang nagbabangon ng lumang usapin. Napagtanto ko na ang kagandahang loob ay kung minsan ay makikita sa hindi pagbabakay ng sakit ng isa't isa. Nang ihain ang pagkain, simpleng ulam lang mula sa probinsya. Habang nag-aasikaso ng kanin ang nanay ko, nagsalita siya. Tama na ito. Ngumiti ako. Sapat isang simpleng salita, ngunit ang bagay na nagastos ko ng maraming taon para maunawaan. Nang oras ding iyon sa lungsod, nakatayo rin si Marco sa harap ng ibang handaan, hindi sa kanilang sariling bahay, kundi sa bahay ng isang malalayong kamag-anak. Nakatayo siya sa sulok, walang nagsabi ng pangalan niya, walang nag-anyaya na umupo sa pinakamatandang lugar. Ang mga taong noon ay nakikipag-usap sa kanya ng masaya, basta lang pasimpleng bati ang ginagawa at lumilipat. May isang nagsabi sa likod, dating mayaman, ganun pa rin ang kinabukasan. Narinig ni Marco, ngunit hindi nagreaksyon, tahimik lang siyang nagsindi ng insenso at lumayo. Unang pagkakataon sa buhay niya, naunawaan niya ang ibig sabihin ng mawalan ng lugar, hindi sa kumpanya, kundi sa mismong mga relasyong akala niya'y matatag. Nang hapon, nakaupo ako kasama ang tatay ko. Sa harapan ng bahay, tumatangay ang hangin na may amoy ng tuyong uhay. Dahan-dahang nagsalita ang tatay ko. Ang tao ay hindi nagpapalalo sa pagtayo sa mataas,
kundi sa panatiling tayo ang loob kahit mababa ka na. Tinanaw ko ang mga kulubot sa mukha ng tatay ko at may kapayapaang dumating sa loob ko. Naunawaan ko na hindi dahil mayaman ako o makapangyarihan ang pakiramdam ng aking mga magulang, kundi dahil hindi ko na inulol ang sarili ko. Sa lungsod, bumalik si Marco sa inuupahang kwarto ng madilim na. Tinanaw niya ang malamig na tanghalian sa mesa mag-isa. Biglang naalala niya ang pagkain sa probinsya, naalala pati ang tunog ng pinggan at tinidor sa mga ordinaryong kainan na noon ay hindi niya pinahahalagahan. 2 hapag ng undas, 2 buhay isa ay simpleng kapayapaan. Isa naman ay lukbang na hindi mapupunan. At naunawaan ko na ang siklo ng karma ay unti-unting nagbibigay walang karagdagang pangyayaring kailangan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Maliit ang inuupahang kwarto, nasa loob ng madilim na eskinita isang dilaw na ilaw lang ang bumabagtas sa lumang sahig. Pumapasok ang tunog ng sasakyan sa labas, sa bawat antas malapit at malayo tulad ng paghinga ng lungsod na noon ay akala niyang natalo na niya. Ngayon, ang lungsod na iyon ay nandoon pa rin, ngunit wala ng lugar para sa kanya. Naupo si Marco ng likod sa dingding, hawak ang ulo. Sa harap niya ay isang lumang maleta na nakalagay sa tabi ng kama, ang estilo na gamit niya pa ng bagong graduate noong ordinaryong empleyado pa siya, dala-dala ang mga pangarap at kasimplean. Sa loob ng maraming taon, hindi niya ito binuksan. Akala niya'y hindi na niya ito kakailanganin pa. Ngunit ngayong gabi, inilabas ni Marco ang maleta sa gitna ng kwarto. Binuksan niya ang kandado, maririnig ang tunog na maingay. Sa loob ay lumang damit, isang lumang notebook at isang litrato ng kanya at ng kanyang ina nang natanggap niya ang kanyang unang trabaho. Sa litrato, nakangiti siya ng masaya, walang kayabangan, walang takot na mawalan ng mukha. Kasiyahan lang ng isang taong naniniwala na tama ang dinadaanan niya. Matagal na hawak ni Marco ang litrato at bigla ay napagtanto niya kung kailan niya nawala ang taong nasa litratong iyon. Kinabukasan, humingi ng pahinga si Marco sa trabaho, hindi para tumakas, kundi para gawin ang isang desisyon na matagal na niyang iniiwasan. Inilabas niya ang kanyang ina para umupo sa maliit na balkonahe kung saan may ilang natutuyo na halaman na matagal nang hindi naalagaan. Nagsalita ang ina niya, bumababa ang tono. Gusto mo pa bang umalis sa lungsod na ito? Tumingin pataas ang ina niya, hindi siya nagulat. Tahimik lang siyang tumingin sa anak, tulad ng matagal na niyang hulaan iyon. Naisip mo na bang mabuti? Tumango si Marco. Hindi ako maaaring manirahan sa anino ng lahat ng nawawala ko. Dito ay lahat ng kalsada ay nagpapaalala sa akin kung sino ako noon at kung ano ang nawala ko. Matagal na nanahimik ang ina niya bago huminga ng malalim. May pagkakamali kaming ginawa ng nanay mo na hindi mo itinuruan ang tamang pagyukod. Tulad ng kutsilyo ang pangungusap na iyon para kay Marco. Malalim siyang yumukod sa harap ng ina sa unang pagkakataon. Pasensya na ina, dahil pinalugmok ka rin namin. Iniabot ng ina niya ang nanginginig na kamay sa balikat niya. Sige na anak, kahit saan. Basta mabuti ang pamumuhay mo, kahirap man o mayaman kaya ng nanay mo. Isang tanghaling mainit nang gumawa ng desisyon. Ipinagbili ni Marco ang mga natitirang mahahalagang bagay, binayaran ang lahat ng natitirang utang. Walang iniwan sa likod kundi isang bakanteng inuupahang kwarto at mga alaala na hindi maalaala. Nang araw na umalis siya sa lungsod, matagal siyang nakatayo sa terminal. Paikot-ikot ang mga estranghero, abala sa sariling buhay. Walang nakakilala sa kanya, walang nakaalam na direktor siya noon. At unang pagkakataon, hindi na siya nasaktan doon. Lumingon siya ng huling beses sa lungsod. Walang galit, walang kalungkutan, isang tahimik na paalam lang. Habang umaandar ang bus, dahan-dahan lumalayo ang mga matataas na gusali sa bintana. Pumikit si Marco, huminga ng malalim. Alam niya na hindi madaling daan ang nasa harap, ngunit kahit papano sarili niya ang pumili ng daang iyon, hindi na nakasalalay sa katayuan, hindi na nakasalalay sa iba. At sa ibang lugar, hindi ko alam na umalis na si Marco sa lungsod. Isang bagay lang ang malinaw na naramdaman ko, isang lumang kabanata ay ganap nang nagsara, walang nalabi, walang nahintay pa.
ang lahat ay bumabalik sa tamang lugar nito. May mga pag-alis na hindi na kailangang may nagpapaalam. May mga desisyon na hindi na kailangang kilalanin ng iba. Ang mahalaga lang ay sapat ang lakas ng nagdesisyon para mabuhay kasama ang kahihinatnan, mawala man ito o maging isang nahuling simula. Pagkatapos umalis ni Marco sa lungsod, hindi ko agad nalaman. At nang malaman ko na ang pinakabiglang bagay para sa akin ay wala akong naramdamang espesyal. Walang lungkot, walang ginhawa, walang pag-usisa. Isang natural na pagtanggap lang tulad ng ipinipinid ang isang libro na matagal nang natapos ang pagbabasa. Nagpatuloy ang aking buhay, ngunit sa ganap na ibang takbo. Tuwing umaga nagigising ako nang mas maaga nagpapalakas ng kape, nakatayo sa balkonahe, tinitingnan ang lungsod na dahan-dahanang nagliliwanag. Wala nang nagmamadaling tawag, wala nang presyur ng iskedyul ng iba. Pumunta sa trabaho sa takdang oras, umuwi sa takdang oras, kumain ng maayos. Ang mga bagay na noon ay parang napakaliit, wala akong nakamit niyon dati. Sa kumpanya, hindi na ako nagtatago sa anino ng sino man. Nilalagdaan ko ang aking sariling pangalan sa mahahalagang desisyon, tinatanggap ang responsibilidad sa bawat linya. Minsan ay pressure, minsan ay pagod, ngunit pressure iyon na piling-pili ko, hindi pasan ng iba. Isang hapon matagal akong naiwan sa opisina, ilang ilaw na lang ang nagliliwanag sa buong palapag. Tinanaw ko ang kontrata sa harap ko at bigla ay naalala ang mga taon noon na lagi akong nakatayo sa likod, binabaago ang bawat detalye. Ngunit hindi kailanman nasasabi ang pangalan ko. Noon ay akala ko ang pagiging tahimik ay sakripisyo. Ngayon ko lang naunawaan na ang pagiging tahimik ng matagal ay tinatanggal ang sarili mo sa iyong sariling buhay. Madalas na umuwi sa probinsya tuwing katapusan ng linggo. Ganoon pa rin ang kalsada sa Nayon Giskan, ngunit pamilyar. Madalas nakaupo ang tatay ko sa harap ng bahay na nagbabasa. Abala ang nanay ko sa kusina. Ang mga hapunan ay hindi maraming salita, ngunit mainit. Walang nagtatanong sa akin tungkol sa nakaraan, walang nagbabanggit kay Marco. At mismo iyang katahimikan ang nagpaparamdam sa akin ng pinakamalaking paggalang. Isang beses matagal akong tinanaw ng nanay ko bago nagsabi, "Nagbago ka na." Ngumiti ako, "Mas tapat na lang akong mamuhay, nanay." Tumango ang nanay ko, humupa ang mga mata. Iyon na ang sapat. Nang gabing iyon nahiga ako sa lumang kwarto, narinig ang hangin sa niyog. Inisip ko ang mga taon na lumipas, ang naitaob na handaan, ang tahimik na luha ng nanay ko, ang nakayukong tingin ng tatay ko. Lahat ay nandoon pa sa alaala, ngunit hindi na ako nasaktan. Naging bahagi na nito sa akin, hindi maganda, ngunit kailangan. Sa isang malalayong lugar, sinimulan ni Marco ang bagong buhay. At dito nagsisimula rin akong mag-umpisa, hindi mula sa simula, kundi mula sa isang taong ganap na nakikilala ang sarili at ayaw ng maging iba. Napagtanto ko na may mga pag-alis na hindi pagkawala kundi kalayaan. Kalayaan mula sa maling inaasahan, mula sa mga papel na hindi sa iyo, mula sa isang buhay na laging kailangang lumingon. Kapag hindi ka na lumilingo, makalakad ka ng tuwid sa harap. Bigla-bigla ang ulan ng hapon na nagpalambot sa lungsod pagkatapos ng mahalumigmig na araw. Kakaalis ko pa lang sa opisina nang makita ang bus terminal sa harap, mas maraming tao kaysa karaniwan. Pumunta, umalis. Ang mga maleta ay nagmamadali sa basang sahig, amoy ng ulan, kasama ang usok ng sasakyan na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Pakiramdam ng mga paalam na hindi planado. Nagsalimbayan ako sa ilalim ng bubong, naghihintay na tumila ang ulan. At pagkatapos nakita ko si Marco. Nakatayo siya nang hindi kalayo sa akin, hawak ang lumang maleta, simpleng polo shirt bag sa balikat. Wala nang dating kilos ng taong may tropa sa likod, wala na ring pagkalito tulad ng bumalik siya sa probinsya para humingi ng tawad. Sa mukha niya ngayon ay isang kakaibang katahimikan, walang saya, walang lungkot, pagtanggap na lang. Halos sabay kaming nagkita, walang agad na lumakad, walang agad na lumayo. Nakatayo lang kami roon sa gitna ng nagmamadaling tao. Si Marco ang nauna po. Aalis na ako, walang pagkabahala sa boses, wala ring pagpilit, tumango ako. Oo, oo.
Isang maikling salitang nagpapahiwatig na hindi ko tinatanong kung saan, hindi rin tinatanong kung kailan magbabalik. Dahil may mga buhay na kapag nahiwalay na sa ibang direksyon, hindi na kailangang alamin ang destinasyon ng isa't isa. Matagal na tinanaw ni Marco ang aking tingin bago dahan-dahanang nagsalita. Sa tingin ko, kung noon ay natutunan kong tumigil sa tamang oras, marahil ay naging iba ang lahat. Nanahimik ako, mas malakas na umuulan ang tunog ng ulan ay halo-halong may tunog ng abiso sa terminal. Sumagot ako ng mahinahon ngunit malinaw. Kung noon ay natutunan kang tumigil, hindi mo na kailangang sabihin ang pangungusap na ito ngayon. Binbahagyang ngumiti si Marco, hindi mapagbirong ngiti, hindi mapait na unawaan na lang. Salamat. Nagpatuloy siya, dahil natutunan kang tumigil sa tamang oras. Tumingin ako sa kanya ng walang imik. Tumigil ako para sa sarili ko, hindi para sa iyo. Tumango si Marco. Naunawaan niya may mga hangganan na kapag nalampasan ay wala ng lumang daan para bumalik kahit gusto mo. Tinawag ang sasakyan. Naglakad ng ilang hakbang si Marco at tumigil. Hindi lumingon, nagsalita lang, "Sana lagi kang maayos." Sumagot ako, "Ikaw din." Walang karagdagang salita. Umakyat siya sa bus, nagsara ang pinto at humalo ang sasakyan sa mabigat na ulan. Nakatayo ako roon hanggang hindi ko na ito makita at pagkatapos ay lumingon at lumayo. Walang luha, walang pag-aalangan, isang malinaw na pakiramdam lang, tapos na ang lahat ng wasto. Nang gabing iyon, nang makauwi, na binuksan ko ang balkonahe. Ang lungsod ay nagniningning at malayo. Inisip ko ang katagpuang iyon at napagtanto ko ang isang simpleng bagay, hindi lahat ng umaalis ay nag-iiwan ng lukbang. May mga umaalis para ibalik ang kapayapaan. Isinara ko ang pinto, pinalit ang ilaw, maaga akong natulog kaysa dati. Sa pagtulog, wala ng lumang larawan, isang tahimik at maliwanag na espasyo lang sapat para malaman ko na mula ngayon at pababa, hindi na ako muling lumilingo. Pagkatapos ng maikling pagtatagpo sa terminal ng araw na iyon, ang buhay ko ay dahan-dahanang dumaan ng mas magaan kaysa inakala ko. Walang malaking pangyayari, walang sorpresang balita, wala na ring mga gabing pinagmumuni ang nakaraan. Lahat ay naging normal hanggang sa nakakaligaya. Tuwing umaga nagigising ako nang maaga pa ang lungsod. Naghahanda ng kape. Binubuksan ang balkonahe, tinitingnan ang mga puno na dahan-dahang nag-uugoy sa hangin, walang damdamin ng pagkukulang, walang inaantabayanan na bagay na hindi na sa akin. Naunawaan ko na kapag tunay na nakalabas na ang isang tao sa iyong buhay, dala-dala rin nila ang kaguluhan. Ang trabaho ko ay dahan-dahanang naging matatag, hindi ang klase ng mabilis na pag-akyat, kundi katatagan mula sa loob. Alam ko kung ano ang ginagawa ko, kung bakit ginagawa ko, at kung saan ang hangganan ko. Wala na akong kailangang patunayan sa iba. Ang mga meeting ay nagtatapos sa tamang oras, ang mga desisyon ay ginagawa ng maayos. Hindi na ako nagdadala sa bahay ng pagkainis ng iba. Bawat katapusan ng linggo ay umuwi ako sa probinsya. Ganoon pa rin ang kalsada, sa nayon bako-bako ngunit pamilyar. Lagi nakaupo ang tatay ko sa harapan, lagi abala ang nanay ko sa kusina. Walang nagtatanong sa akin tungkol kay Marco, walang nagbabanggit ng nakaraan. At mismo iyang katahimikan ang nagpaparamdam sa akin ng init na higit sa anumang salitang pang-aliw. Ang hapunan ng hapon na iyon ay napakasimple. Nilaga tuyo, maliit na plato ng kamatis. Hindi kumpletong hapunan, hindi maganda, ngunit walang tensyon, walang mabibigat na salita. At walang kailangan pang yumukod dahil sa takot na mapahiya. Kinukuha ng nanay ko ng ulam para sa tatay ko. Dahan-dahan kumakain ang tatay ko, paminsan-minsan ay nagsasabi, "Kain ng dahan-dahan." Tinanaw ko ang hapag at bigla ay naalala ang pista noon, ang isang lalaking itinataob ang lahat dahil sa tinatawag niyang mukha. Noon ay akala ko ay marami akong nawala, ngunit ngayon ay naiintindihan ko na lang na wala ko ang mga bagay na hindi karapat-dapat na manatili. Sa isang malalayong lugar, sinimulan ni Marco ang bagong buhay. Walang nakakakilala sa kanya, walang nagmamalasakit kung saan siya nakatayo noon. Tahimik siyang namumuhay, pumupunta sa trabaho, umuwi sa bahay,
Inaalagaan ang ina niya nagtatanim ng gulay. Minsan sa gabi ay naalala niya ang nakaraan ngunit hindi na siya nagdadaing. Naunawaan niya na iyon ang presyo ng kayabangan at pag-api sa mga bagay na akala niyang maliliit. Ang ina ni Marco paminsan-minsan ay nagsasabi, "Nagkamali ang nanay noon." Tahimik lang si Marco. May mga pagkakamaling hindi inuulit para maitama kundi para hindi na maulit. At ako wala na akong galit na dala. Wala rin akong itinuturing ang sarili ko na nagwagi. Basta tao lang ako na natutunan na tumigil sa tamang oras, nagprotekta sa mga magulang sa dignidad at sa sarili ko. Nang gabing iyon, nahiga ako at narinig ang mga kuliglig sa hardin. Ang hangin ay tumangay sa mga palad ng niyog, mahinahon ang ugoy. Walang bigat sa puso ko. Naunawaan ko na mula ngayon anuman ang mangyari sa buhay, hindi ko nahahayaang saktan ng sino man ang aking pamilya just to save their own face. Ang handaan na iyon ay natumba noon isang kasal, ay natapos isang pamilyang dating mayabang ay nagbayad ng malaki. Ngunit mula sa lahat ng guho isang simpleng aral na natuto ako, napakasimple ngunit malalim. Ang taong makakatumba ng hapunan ngayon ay maaaring mawala ng sariling upuan sa buhay bukas. At kapag natutunan mong tumayo, lumakad ng maayos, protektahan ang pamilya at panatilihin ang dignidad, kahit walang katabi, makakaratay ka pa rin sa isang mapayapang hapunan. Nagtatapos ang kwento doon, walang ingay, walang paghihiganti, isang buhay lang na natapos ang pinakamahalaga nitong aral. Aral ng kwento, nagtatapos ang kwento hindi sa paghihiganti kundi sa pagbabago ng pag-iisip. Kapag may pera at katayuan na nakalilimutan ng ilan na ang hapag ng pamilya ay hindi lugar para ipakita na mas magaling ka kaysa sa iba. Ang isang hapag na tinaob ay hindi lang nagbasag ng pinggan, nagbasag din ng tiwala ng pagmamahal at ng kapalaran ng isang buong pamilya. Kapag hinamon mo ang mga magulang ng iyong kapwa, niniputol mo rin ang iyong sariling landas ng biyaya. Ang pera ay maaaring mawala at makuha muli, ang katayuan ay maaaring bumagsak at umakyat muli. Ngunit ang dignidad, paggalang at pagmamahal sa pamilya kapag nawala ay kahit ilang beses pang humihingi ng tawad, hindi na babalik sa dati. At minsan ang malaman kung kailan tumigil lumakad ng maayos sa tamang panahon, protektahan ang pamilya at mapanatiling buo ang dignidad. Iyon ang pinakamagandang pamumuhay para sa ikalawang bahagi ng buhay.